Bilang isang OFW, papaano nga ba namin nalalampasan mag-celebrate ng Pasko at Bagong Taon dito sa abroad? Lalong-lalo na sa mga first-timer na hindi nila makakasama ang kanilang pamilya sa araw ng Pasko at Bagong Taon. Isip ko na nga pala yung isang kakwarto namin. Sabi ko nga sa kanya ay magpiprepare tayo ng pang Noche Buena natin. At meron nga rin akong kakwarto na medyo na ako homesick dahil first time nga daw niya hindi makakasama ang kanyang pamilya. Nalulungkot tayo. Dapat ka nalulungkot. Siyempre, first time kong Pasko dito sa Naman siguro tayo nakakaranas ng ganito yung first time mo sa abroad magpasko, hindi mo kasama yung pamilya. Pero meron din yung mga 13 years na dito sa abroad na talagang immune na. Hugasan ko muna nga yung pagluluto ni Alan ng pansit at saka pagprito ng manok. Ay sabi ko nga sa kanila ay magtulong-tulong tayo para mag-prepare ng pang Noche Buena natin. Bali si Alan nga pala yung magluluto ng pansit at saka pritong manok. Napakasarap kasi nito magluto. Uling Pasko niya na nga dito sa abroad dahil mag-e-exit na siya next year. Nag-ambag nga diyan ng itlog si Vince dahil wala nga daw siyang pera. Ito lang daw maaambag niya. Sabi ko okay lang, ay tayo na may pamilya dito. Nanirit nga muna ni Alan sa itlog at saka sa harina yung ating piprituhing manok. Pagkatapos diyan ay naggayat-gayat na nga rin si Russell ng mga gulay para sa ating pansit. Mekos-mekos na nga ni Alan na itong manok. Sarap niya na Alan, no? Pang ako naman ay magsasaing dahil tulong-tulong nga kami dito. Kailangan lahat kami ay gumagalaw. Habang ito naman kakwarto ko ay Paskong Pasko ay naglalaba. Sabi ko nga diyan na itigil niya muna nga yan at tayo ngay kakain ng pang Noche Buena natin. Minsan lang naman to sa isang taong kailangan nating ganapin. 5 na nga pala ng hapon kami nag-prepare diyan kaya naman minadali na ni Ala magprito ng manok. Habang si Vince naman ay pinabili ko nga pala ng coke para meron kaming ipapanulak mamaya sa aming kakainin. Ano pakiramdam na first time mo magpapasko dito sa Saudi, sa abroad? Malungkot kasi malayo ka sa taong mahal mo. Ikaw, anong pakiramdam na first time mo dito magpapasko sa abroad? Pag-iisipin mo parang parang madali lang. Pero pag yung araw na talaga ng Pasko tapos nakakausap mo yung pamilya mo, nakakalungkot. Minsan talaga kahit matagal ka na sa abroad, talaga naman mararamdaman mo yung homesick kapag darating ang Pasko at Bagong Taon. Kaya naman talagang nakakalungkot talaga isipin na ganun talaga. Pakiramdam na 13 years ka na sa Saudi, na dito ka lagi nag-Christmas. Immune. Ito nga si Alan ay wala nang pakiramdam. Kahit ilang Pasko at Bagong Taon hindi niya makasama yung pamilya ay okay lang sa kanya. Habang nagluluto nga sila, pinagtimpla ko muna nga sila ng kape para naman magising sa katotohanan na nasa abroad tayo. Kailangan nating magtiis para sa kanila. Homesick lang yan, pero yung pangarap natin para sa kanila at yung mga pangarap ng ninanais mo ay matutupad dahil nasa abroad ka. Kaya ngayong Pasko at Bagong Taon, lilipas din yan, mawawala din yan. Sa na nga pala ng hapon, dumating na nga pala si Mike. Gaambag at gagawa nga ng salad na fruit salad. Mainam nga sana kung buko salad yung gagawin niya, kaso wala talaga ditong buko sa Saudi. Medyo nahihirapan nga si Michael magbukas dito, kaya naman nagpresenta na ako nagbubukas gamit ang kutsara. Ngayon nyo lang to narinig, no, dahil sa bundok namin o sa aming lugar, ito talaga yung kadalasan pinagbubukas namin yung kutsara. Kailangan mo lang dito lakas ng pulso at merong puso, mabubuksan mo yan. Ang sarap talaga sa pakiramdam, yung mga kwarto mo ay tulong-tulong kayo tapos close kayo sa mga ganitong okasyon, no. Naggayat nga pala siya ng apple para ilalagay niya sa fruit salad. Naglagay din nga pala siya dyan ng grape. Siyempre, hindi mawawala ang cream at saka condensed na gatas. Tuwing Pasko at Bagong Taon, hindi mawawala talaga ang fruit salad or buko salad. Ito kasi yung tradisyon talaga ng mga Pilipino kapag ka may handaan, lalong-lalo na kapag Bagong Taon at Pasko. May 30 minutes pa kami para kami magsalo-salo, kaya nilagay muna namin sa ref para lumamig. Hinati-hati na nga ni Russell yung melon dyan para gagawin namin juice. Kaming mga OFW, marami kaming imbento na handa pagdating talaga sa darating na okasyon sa mga ganito. Nag-ambag nga si Vince ng tubig para ilalagay namin sa melon juice. Medyo malungkot talaga yung kaibigan naming si Russell. Hindi talaga siya makamove on, promise. Talagang na-homesick siya. Nilagyan ko na nga pala ng tubig yung ating gagawing melon juice. 2 tubig nga pala yung nilagay natin dyan para medyo marami, para hanggang bukas nga. At syempre nilagyan ko na rin pala ng asukal para naman medyo matamis-tamis yung ating inuming juice. Dito na nga pala ako nagtimpla dahil wala nga kaming pitchel, parang nasa bundok lang Aglalagay nga rin pala ako dyan ng powder milk. Dahil nakalimutan nga namin bumili ng condense, ito na lang ilalagay namin. Hindi ko nga alam kung anong kalalabasan ng lasa nito, basta alam ko juice to. Nilagyan ko na nga rin pala ng mainit na tubig para madali siyang matunot, ilalagay natin sa melon juice. Diba, daming invento talaga dito sa Saudi Arabia. Konting saglit na nga lang ay kami kakain na, kaya naman pinunasan ko na tong lamesa kung saan paglalagyan namin ng pagkain at dito kami magsalo-salo.
Sa totoo lang ako, sanay na akong hindi magpasko at bagong taon sa amin. Tuwing magbabakasyon kasi ako every 2 years, hindi nga natataon ng December. Kapag nagbakasyon ka ng December dito sa amin, kamahalan ticket, tapos isi-shoulder sa'yo yung kalahati, ay hindi na uy. Eto pa yung ayaw ko, hindi pa nagsisimula ang kainan, napakarami ng hugasin. Kaya minsan sa totoo lang, nakakatamad talaga maghanda kapag ka may okasyon, no? Tignan mo, konti lang yung pansit. Di ba? Ay sa wakas, naluto na rin yung pansit na inaantay namin para masimulan namin ang pagkain. Nagkain na nga pala ako diyan, kumuha na ako ng plato dito sa rep. Ito yung tao ba namin talaga sa rep. Diba, yamang kami, no? Simple lang. Kawawa naman yung kaibigan namin, hanggang ngayon nga pa rin nalulungkot, naisip daw yung pamilya. Eto na nga pala yung pagsasalo-saluan namin, may salad, may melon juice, pansit, kanin at pritong manok. Para sa amin ay napakarami na nito dahil lilima lang naman kaming kakain dito. Dito nga sa amin kadalasan ay kwarto-kwarto na nga lang naghahanda, yung iba naman nagsama-sama. Ano na, lilipas din yung Pasko, wag ka namang homesick, paulit-ulit na oh. Kayo bilang isang OFW, papaano nyo sineselebrate itong okasyon na kasama yung inyong mga kaibigan katrabaho? Basta kami dito tulong-tulong, sama-sama sa pagkain, nagtuturingan bilang isang pamilya. Pagkatapos namin diyang kumuha ng mga pagkain, nagpwestuhan na nga kung saan kami kakain. Na naman dito ay ang upuan na balde lamang. Si Utoy naman ay nasa kanyang kwarto at nagugumsik pa rin. Si Michael naman ay nasa kanyang kwarto habang kausap ang kanyang asawa. Uy, sana all. Habang si Vince may nakita ko nga at nasa kwarto niya na rin kumakain. Bago nga ang lahat, meron tayong parigalo. Dahil nung nakaraan pa nga ako sinisingin nila sa mga video nila, nakakasama ko daw sila sa vlog. Dahil nag-e-effort sila sa mga vlogs ko, umaarte, eto para sa inyo. Soy, di ba matagal matimigin mo ka sa'yo na? Parang hindi ka naman ito. Ang regalo nga pala natin kay Alan, yung pinaglumaan kong damit na inalbor niya. Ay, ito na Alan, binalot ko pa. Plus hindi nga makapaniwala si Utoy na binigay ko yung second hand kong sapatos. Matagal niya nang hinihimok-himok sa akin na alborin. So yun lamang po, marami po salamat, ingat, God bless, Merry Christmas and Happy New Year po sa lahat. Thank you po sa blessings, Lord.